Sa mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ay po magsisimula na sa ating gawain. Kung kasigurado ng puso't isipan at dami ng presensya ng Diyos. Awit 28, verse 7. Si Yahweh ang lakas ko at kalasag. Tiwala ko sa kanya'y nakalakap. Tinutulungan niya ako at pinasasayang sa awiting pasasalamatan ko siya. Kaya pinunta ko na sa opening song at susundan po ito ng opening prayer ni Brother Jerome Busta. Sumasamba sa isang Diyos, hinahanap namin karika ng iyong mukha, sumasamo sa iyong Panginoon, at sa hiling namin tanging dalangin. Kami katapoy, narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa isang Diyos. Hinahanap namin karika ng iyong mukha, sumasamo sa iyong Panginoon, at sa hiling na hari tanging dalangin. Kami katapoy, ipalas mo sa akin ang iyong kapangyarihan. Ipalas mo sa akin ang iyong kalwalhatian. Hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming dalangin ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa isang Diyos. Hinahanap namin karika ng iyong mukha, sumasamo sa iyong Panginoon, at sa hiling na hari tanging dalangin. Kami katapoy, ipalas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian. Hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming dalangin ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Ipalas mo sa amin ang iyong kapangyarihan.
dakila ang iyong ngalan, Panginoon. Sa araw na ito, Panginoon, ikaw lang ang sambahin, Panginoon. Tulad, dakila ang iyong pangalan, Panginoon. Ikaw lamang, Panginoon. Lumakapanariya sa lahat, Lord God. Panginoon, maraming salamat, Panginoon, sa araw-araw na paggaling sa amin. Panginoon, ikaw pong magpakalinis sa amin, Panginoon. Kung minsan kami ay naliligaw, Panginoon, kami yung katumpuin, Panginoon. Ikaw pong siyang gumabay sa aming lalakaran, Panginoon, na ito'y papunta sa tagumpay, Lord God. Ikaw pong umunat sa amin, Panginoon. Tanggalin niyo po lahat ng sagabal sa aming naraanan, Panginoon. Ikaw pong gumabay sa amin, Panginoon. Lahat magagawa namin sa tulong mo, Lord God. Sa iyong mga biyaya, Panginoon. Ikaw pong gumabay, Panginoon. Gabayin niyo rin po ang aming mga pamilya, Panginoon. Panginoon, we declare, Panginoon, one day, Panginoon, makakasama namin pagpuri sa iyo ang aming buong pamilya, Panginoon. Ikaw po ang mauna sa amin, Lord God, sa araw-araw, Panginoon. Pagtagumpay niyo po kami sa aming mga hangarin, Panginoon. Ikaw po nakakaalam sa aming puso, Panginoon. Kung anong desire namin, Panginoon, sasabayan po namin ito ng pananampalataya sa iyo, Lord God. Ikaw na po dakilang provider sa amin, Lord God. Wala po kami magagawa, Panginoon. Wala ka sa amin, Lord God. Maraming po salamat, Panginoon, sa araw na ito. At kami ay nagtitipon upang sambahin ang iyong pangalan, Panginoon. Hindi aksidente na narito kami ngayon, Panginoon. May purpose ka sa amin, mga buhay, Panginoon. Ikaw po ang siyang gumabay at maging buhay na patutungo kami sa loob ng aming tahanan, Lord God. Panginoon, alam mo ang puso ng bawat isa, Panginoon. Tumitingin ka sa puso namin, Lord God. Panginoon, araw-araw na sumasamba kami sa iyo, Lord God. Alam mo ang aming covenant, Lord God. Alam mo ang aming dahilan kaya, Panginoon, narito kami, Panginoon. Alam mo ang puso ng bawat isa, Panginoon. Alam mo ang aming sufferings, Lord God. Wala po kami maitatago sa iyo, Lord. Ikaw po ang siyang gumabay sa amin, Panginoon. Pangunahan niyo po ang aming mga desisyon, Lord God. Huwag niyo po kami hayaan na lumayo sa iyo, Lord. Gamitin niyo po kami, Panginoon, kung ano po yung spiritual gift na binigay niyo sa amin, Lord God. Ikaw po ang mauna sa aming pamilya, Panginoon. Sa aming mga nakakasama, Panginoon. Sa aming mga nakakausap, Panginoon. Sila yung makita ka, Panginoon, sa pamamagitan namin, Lord God. Yan lamang po ang aming samang dalangin sa mga isang pangalan ng Jesus. Amen. Amen! Magandang umaga po sa ating lahat na rin po nandito sa ating simbahan, pati na po sa mga nanonood sa kanilang tahanan. Amen! Batiin po natin yung mga katabi natin ng kamusta ka na, kapatid? Sabi mo natin, kamusta ka na, kapatid? Sa kaliwat kanan po natin, kamusta ka na? Amen! Tunay nga po napakasarap sa piling na pagpupuri, pagsamba, kaya naman po tayo umawit, pagsamba sa Panginoon. Amen! Amen. Hallelujah. Kumusta ka na? Kumusta ka na? Alam ko sa iyong mata na ika'y masaya. Muli na naman tayo nagkasama-sama upang umawit magpuri sa Kanya sumamba. Kumusta ka na? Kumusta ka na? Puso ko'y nagagalang na ika'y makikita.
piling, di ba pag tayo sama-sama? Amen. Ito na ating sarap sa piling na tayo nagsasama-sama magpuri, magsamba sa Panginoon. Patuloy po tayong kahit magalak sa Panginoon because God is good. All the time. God is good. Sabi nga po sa Isaiah 40 verse 8, the grass withers, the flower fades, but the word of God will stand forever. Tunay nga, His word will stand forever. Hindi magbabago ang kanyang mga salita. Kaya naman dapat ibigyan natin ang the best sa pagpupuri sa Panginoon. Dahil siya lang ang nag-iisang Diyos natin. Amen! Amen! Kaya bakit natin ito mga kamay at pagpupuri sa Kanya?
Diyos. Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang hari na mahal ng tulad ko. Ginawa mo lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, walang papantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iba'y ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras,
pinakamataas at pinakamakapangyarihan sa lahat. Tunay ang dakila ang inyong ngalan. Nararapat ang buhay ang bigyan ng highest praise and glory dahil kayo ang nabigay sa akin ng pagkalakasan at kagalakan sa araw-araw, Diyos ko. Lahat ng iyong kawawa yung tinutupad dahil ikaw mismo hindi nagbabago. Dahil patuloy mo kami binibigyan ng iyong sakdulang biyaya. Patuloy niyo kong pinupurmilan ng mga promises na binigay niyo. Patuloy niyo po kami ginagabayan sa araw-araw, Lord. Dahil tunay nga hindi kayo nagbabago, Lord. Dumaan man ang maraming taon, hindi kayo nagbabago. Katulad na ngayong mga salita na mumutangin sa amin, Lord. Nawa, Lord, lahat ng salita na naririnig namin, nagaling sa iyo, Lord, ay naway sa buhay namin, sa puso namin, dahil ikaw ang number one sa buhay namin, Lord. At sa puso namin, ikaw lang ang nag-iisang Diyos, Lord. Tunay nga, hindi lang sa tinapay na mabubuhay ang tao, magipatid sa iyong mga salita, Lord. Kaya we are here to spend our life with you, Lord. Lahat po kami magsasabi na dakila ka. Lahat kami magpupuri ng walang sawa dahil alam namin na yung pag-ibig ay hindi nagmamahal, Lord. Ito po lahat ng aking pasasalamat, Lord Diyos. Kaya nararapat lamang namin bigyan. Nararapat lang namin ikaw bigyan ng pinakamataas na papuri at pagsamba sa Panginoon, Lord. Dahil ito po ang aking samadalangin. Sa pangalan ng Jesus, lahat ng anak ng Diyos, ay magsabi na, Amen! Amen! Muli, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ang lahat po ay welcome sa pananambahan natin sa umagang ito. At ngayon po idadako na po tayo sa pasasalamat at patoto. Kung sino po ang gusto magpasalamat, pumunta na lang po sa harapan. Yes, amen. Hallelujah. Purihan po ang Panginoon. Ngayong year 2024 po, ay tunay pong naranasan namin ang kagalingan nagmumula sa ating Panginoon. Kung naaalala pa po natin, year 2023, ang dami ko pong naging karamdaman. Halos hindi po ako makalakad. Kapag po ako'y lumalakad, yung mga binti ko'y masasakit, yung aking baywang ay napakasakit, hindi ako makapagwalis. At ang mahirap ang nangyari sa akin, yung mata ko po ay hindi nakakita. Subalit po rin po ang Panginoon dahil this year 2024 po talaga, muling ibinalik ng Panginoon sa akin ang aking malinaw na paningin, pati ang Bible po ay nababasa ko na. Praise God! Napakabuti po ng ating Panginoon. At isa pa po ay papatutuo ko na asawa ko ha. Noong Sabado po ay masama na po ang pakiramdam ng aking asawa ni si Pastor John. Sunday po ng hapon ay talagang mas nahihirapan na po siya. At Sunday to Wednesday po, gabi-gabi po ay hindi siya nakakatulog. Talagang hindi po rin ako makatulog dahil siyempre ang ating asawa ay may sakit. Siyempre naman manalangin tayo. At talaga nga naman yung kakakahol, alam mo po yun, yung ubo ng ubo yung kasama mo sa buhay mo. At sinasabayan ko po yun ng panalangin. Hanggang Wednesday po, maagang maaga ay pumunta na po ako doon sa aming family doctor. Pinalista ko na po siya kaagad dahil doon po ay talagang napakarami ng pasyente. At sa madalit sabi po ay, ilang days na ba? After 3 days po, ay napag-inom niya ng gamot, ay baypuriin po ang Panginoon. Kahapon po, Saturday, maagang maaga, ang sabi po ng doktor, huwag magpapahamog, huwag magpapaambon, bukas bawal. Pero may gawain po tayo kahapon ng umaga, praise God, yung ating pong intercessory prayer ay talaga pong naka-attend kami. Purihin po ang Panginoon sa mga kapatiran na nananalangin, maging sa ating pong mga pastor. At maging napakabuti po ng Panginoon, hindi po niya hinahayaan na yung ating mga pananampalataya ay talagang mawala. Kundi lalo tayong magsitibay sa pananampalataya dahil we are more than conquerors because of Jesus Christ na siya po ang talagang nakaranas ng mga
latay, sugat, upang tayo po ay gumaling sa lahat ng ating mga karamdaman. Purihin po ang Panginoon dahil ang pangako po niya, ang sabi niya, sa Isaiah 46:1, ano ba yun? Ako ang lumikha sa inyo, kaya tungkulin ko na kayo ay ingatan at pagpalain. Paghawakan po natin palagi yan, lalo na po pag mayroon tayong mga problema sa buhay. Jesus is the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me. So, always, Jesus Christ ang pinakamakapangyarihang doktor. Salamat po sa Panginoon. God bless us all always. Amen. Good morning po. Nagpapasalamat po ako kasi nag-uumpisa na pong mag-email yung mga college na school po na pinag-applyan ko po. And nakaschedule na lang po for exam. Pinagpapasalamat ko din po yung gabay ni Lord sa akin sa buong first sem po namin. Since marami po akong extracurricular activities, hindi ko na po in-expect na magkakaroon pa po ako ng mga matataas na grades since lagi pong excuse sa school. Pero nung kuhaan po ng card namin nung nakaraan, okay naman po. May bahay pa po ako. Yun lang po. Praise God po. Amen. Pinagpapasalamat ko lang din po kay Panginoon. Kasi po, na itong mga nakaraan, pag nagde-devotion po kasi ako dati, parang naging requirements po siya sa akin. Pero ngayon, hindi ko na po namamalayan na araw-araw po ako na nagbabasa ng salita ni Lord. Na hindi ko na po namamalayan na araw-araw na rin po ako nagpe-pray, ganun. Dati po kasi parang nare-required na lang sa akin. Pero ngayon, unti-unti na lang po dumadala yung presensya sa ni Lord yun po. Tapos, pinagpapasalamat ko rin po kay Lord kasi po, nagsabi po yung teacher ko na about sa may average. In-expect ko lang po nun. Ewan ko, medyo po ata may habang ako nun, pero in-expect ko po talaga na nasa with honors ako. Tapos nung binanggit na po, with high honors po pala ako. Yun, salamat po, yun lang po. Hallelujah, glory to God. Maraming salamat po sa unang-una sa Panginoon. Pangalawa po sa mga kapatid na support sa panalangin sa anak ko po sa Cebu. Talaga po ang ina ay medyo talagang madamdamin ang ina ng mga anak. Bawat po na tatanggap ko ng mga salita na sa anak ko, dandun po yung puso ko na talagang parang durog na durog. Kaya po nung nalaman namin na sa ospital siya, is panagad po na nag-pray po na hingi ako talaga ng panalangin. Kasi walang posible sa Panginoon. Sabi ni Pastor Kaloy sa akin, sabi ko, uwi ako ng Cebu. Sabi niya, kung uuwi ka ba, gagaling ang anak mo? Sabi, nato na yung susuportaran ka sana, hindi ipapagalitan ka pa. Yung bang pinapalakas niya ang loob ko. Pero bilang isang ina, nandoon talaga yung higpis ng aking damdamin. Kasi yung anak ko po yan, yung bunso ko, na si Pastor Kaloy na sa abroad, binuntis ko po yon. Nag-labor po ako na sa church ako. Binuhat na lang po ako ng mga kapatiran sa upuan at dinala po ako sa taxi. Kaya hindi ko po akalain na gagamitin siya ng Panginoon. At yun po talaga yung anak ko yan.
wala akong kakaproblema nung simula po yung pinanganak ko. Kasi ang daliri niya po, kahit wala pa po siya pambiling gatas, busog na busog siya kasi yung daliri niya po ubos na sa kakadididi niya. Kaya andoon po yung aking galak na galak niyan po. Hindi man ako namimili ng anak. Talagang lahat po yun yung mga anak ko. Pero ito po yung bunso ko, talagang iba po siya ang nararamdaman ko. Tapos, na-invite po kami doon sa dating church namin. Nandun po na tumawag siya na, magaling na ako. Nakalabas na siya sa operating room. Andoon yung gala ko sa Panginoon na ang Diyos talaga nagpapagaling. Kasi lahat po ng mga kapatiran dito, support sa panalangin. Kaya nga nung dumating po ako dito, ang tanong nila agad, magaling na ba? Kamusta na ba yung anak mo? Kaya talagang po ang puso ko po ay galak na galak sa atin mga kapatiran. Nagkakaisa tayo. Iisa ang ating espiritu. Dahil po kung hindi nagkakaisa ang ating espiritu, hindi po natin yan mararamdaman. Kung ano ang nararamdaman ng isang kapatid natin, ay mararamdaman din ng lahat po yan. Nandoon. Kaya ang sabi ni Pastor Ramila kanina, gusto niya yung may mga pangalan tayo sa kanyang notebook para kung kailangan ang mga pangangailangan makatulong, hindi man sa pinansyal, yung panalangin ang importante. Kaya ako po'y nagpapasalamat una-una sa Panginoon at sa inyo po. Napakaraming salamat po sa inyo sa panalangin. Maraming pong salamat. Amen po. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ang Diyos po ay mabuti at nararapat na siya ipasalamatan sa lahat ng pagkakataon. Ang ating pong, ibig sabihin, ang ating pasalamat ay lagi nakatuon sa Diyos at laging tanging sa Diyos lamang. Ganon din po sa aming buhay, sa aking buhay. Yung puso ko po is lagi nagpapasalamat sa Panginoon at tuwang-tuwa po ako. Lalo tigit po sa lahat nung nakaraang linggong commissioning po. Alam po ninyo, para sa akin isang napakagandang bagay yon. Hindi dahil sa kung ano man, pero sasabihin ko po sa inyo, hindi lahat nakakaalam o kahit nga asawa ko, kailan lang din nalaman na sa mahabang panahon po, masasabi ko pong ang Diyos ay dinig na po ang aking panalangin. Alam niyo po kung bakit? Kasi sa mahabang panahon po, ilang taon po yung sinabi ni Pastor Bert ko, ilang taon na po itong panambahan, nagsimula siya manalangin para sa mga manggagawa po. Ganun na rin po pala katagal. Hindi ko masabi kung binabagabag o alam niyo po yun, pag may taong nananalangin para sa inyo, malalaman po ninyo yun, pakiramdam na yun. Almost for 2 decades, tinatanong ko na sa Diyos, ano ba itong tinatawag mo sa akin? Hindi siya ganun kalinaw, hindi siya ganun ka-clear na parang sabi sa'yo, o ikaw, inassign kita para sa ganitong gawain. Ikaw naka-assign. Hindi ganun. Minsan it takes years, it takes decades to understand. Kaya yung nakaraang linggo po, salamat sa Diyos kasi siya, ang Diyos ang nagbigay ng katugunan sa panalangin kong matagal nang nasa puso ko. Yan po pala, kaya po pala ganun ang, masasabi ko na ang buhay ko, buhay namin, hindi po madali talaga eh. Kailangan pagdaanan mo lahat ng bagay na pinagdaanan mo na yun kasi iniahanda ka pala ng Diyos para sa gawain niya, para sa mas malaking bagay. Kaya salamat sa Diyos dahil yung nababagabag ako ng halos 2 dekada na ang binigay pala sa akin ng Diyos
ay para doon sa panawagan ngayon. I-confirm niya noong nakaraang linggo. Malaking bagay po para sa akin yun. Unang-una higit sa lahat, nasagot yung panalangin ko. Ikalawa, alam po ninyo kung bakit. Doon mo makikita na ang pamilya mo, siya ang magiging suporta sa lahat ng naisin ng puso, naisin ng buhay natin. Kaya ang mahalagang paalala ko po sa inyo, paalagahan natin ang bawat pamilya natin. Regardless kung mas matanda sa inyo, mas bata sa inyo, sila po ang kasama natin kahit saan tayo magpunta. Sa paglilingkod natin, basta buo ang ating pamilya, minsan kahit hindi po natin sila kasama, basta maayos ang testimonya natin, ang ganda ho ng paglabas ho, ng paghayo ho natin kung nasaan man tayo. Salamat po sa Diyos sa asawa ko. Alam ho ninyo, yung asawa ko, hindi rin po iniisip. Sabi niya nga parang ano lang, random thoughts lang na hindi niya alam kung magpapastor ba ako o paano kaya kung nagpastor ako. Wala sa inagap niya, wala sa iniisip niya. Kaya sabi niya, hindi ko akalain. Sabi, malay ko ba? Sabi niya, sinabi ko lang. Tutuusin po, alam niyo po na, last year po ba yun yung January, yung pinapila lahat? January po yun, no, last year. Apo, sa bawat ministry. Alam po ninyo kung ba't ko pumila doon ng oras na sabi ng misis ko, subukan mo kaya doon. Nagmumukha pong parang novelty lang o nakakatuwa. Pero hindi na po nyo alam yung mga pinagdaanan na yun. Lahat po yun, magkakadikit. Kasi hindi alam na misis ko na high school siguro ako noon. Kasi unang taon na nakakilala sa Panginoon is 2002. December 15. I received nagkaroon na po ng hint sa calling somewhere years ago after. Then, nagpunta ako dito, kino-confirm ko pa rin po yun sa mahabang panahon. Dumaan sila Ate Len, sila Pastor Jose. Mga pinagtatanong po sila, sabi ko, talaga mahaba-mahabang kwento. Kaya nga natatawa po ako sa misis ko, na sabi niya, tinulak niya ako doon, sabi ko, Lord, ito po ba ang calling na sa akin? Pero maraming salamat sa Panginoon. Alam po ninyo, ang asawa natin ang isa sa pinakamaganda hong suporta sa buhay natin. Kaya ho sa mga magkaplano pa lang po mag-asawa, sasabihin ko sa inyo, yung mga mas bata-bata pa dyan, ipanalangin po natin magiging asawa natin. Ipanalangin po natin na kahit na sa mga may asawa na po sa atin, ipanalangin po yung mga asawa natin. At ang isang bagay pa po na pinag-aaralan po kasi namin ngayon, kasi kung sakali mang ang commissioning sa akin ng Diyos ay hindi na kumpirma pa, pero sa pinag-aaralan namin ngayon sa young couples, na ang bawat asawang lalaki, ang bawat haligi, ang bawat tatay, tandaan po natin ito sa bawat isa sa atin, tayo ay pastor sa kanya-kanya nating pamilya. Kaya malaking bagay po, malaking pasasalamat sa Panginoon na ito ay kinomission lahat kaming mga anak na lalaki po ni Pastor Bert. Kaya maraming salamat po sa Panginoon dahil doon po namin nakita na kapag ang Diyos po ang kumilos, talagang tuloy-tuloy po. Walang makakadlang po. Pag naranasan nyo po na yung kapangyarihan ng panalangin, sasabihin ko po sa inyo, kahit kayo mapapaisip, kaya pala ganun ang nangyari sa buhay ko. Kaya pala may mga ganitong pagkakataon. Pero ang Diyos pa rin po mismo ang tutugon sa inyo sa bawat panalangin natin. Kaya doon pa lang po, malaking pasalamat ko na sa Panginoon, dagdag na lang po talaga yung mga binibigay niya po sa amin, physically, materially, at yung nakikita niyo po sa amin. Kaya sa Diyos po ang papuri at siya po na lagi ang mapapurihan. Purihan ng Panginoon. Kasi sabi ko nga, noong 2023, parang palagi akong nababagabag, palagi akong nag-aalala. Kaya pinalangin ko sa Panginoon, sabi ko, Lord, itong 2024 dapat iba ng ugali ko. Lahat ipagkatiwala ko sa iyo. Kasi minsan, ang Panginoon hindi makakakilos sa atin dahil nananalangin tayo, pero punong-puno pa rin tayo ng pag-alala. Sabi nga ng Diyos, kung mag-alala ka ba, madudugtungan ang buhay mo. Kaya nung nangyari sa anak namin, na malaman ko yon, na nasa hospital, sa emergency room, nanalangin ako. Sabi ko, Lord, ikaw nandyan bahala ka dyan. Trabaho mo yan. Basta ako nanalangin ako. Sabi niya, pupunta ro siya sa Cebu. Sabi ko, pag pumunta ka ron, mapapagaling ba? Doktor ka ba?
Ang trabaho natin, manalangin. Kung may isusuporta ka, magpadala ka ng pera. Pero huwag ka pupunta doon, gastos ka lang. Di, padala mo doon, manalangin ka. Yan ang katwiran ko sa buhay. Kasi noong 2023, yung palagi ang nagiging problema ko, alala. Alam niyo mga kapatid, nung nasa Saudi ako, meron akong isang kapatiran na yung anak niya, yung may cancer. Kasi kumpanya namin medyo tagilid eh. Di ka basta-basta makabakasyon. Alam mo, sabi ko sa kanya, Brad, halika rito, manalangin tayo. Umiyak kami talaga sa Panginoon kasi yung anak niya sa ospital, may taning na yung buhay eh. Dahil basta may problema sa yan. Pagkalipas ng 3 araw, namatay yung anak niya. Talagang umiyak siya, pero sabi niya, wala tayong magagawa dahil yung kalooban ng Diyos. Kalooban ng Diyos yun, wala kang magagawa. Hindi rin siya umuwi. Kasi nga, wala na rin talaga siya magagawa na kasi hindi naman basta-basta makakauwi. Tinanggap niya. Kaya sa buhay natin, unang-una, sino bang hindi mamamatay? Mayroon ba maiwan sa atin dito? Wala. Lahat tayo mamamatay. Ngayon, ang lahat lang nito ay kalooban ng Diyos. Pag ikaw ay nakatakda na, naka-schedule ka na, wala kang magawa. Ang tanging magagawa lang natin talaga sa atin ay manalangin sa Panginoon, which is na makikipag-communicate tayo sa Panginoon. Lord, kung kalooban mo, wala akong magagawa. Ay nung nagkasakit ako, anong sabi ko sa Panginoon? Lord, kung talaga kukunin mo na ako, wala akong magagawa. Ngayon, kung gusto mo pa dugtungan ng buhay ko, ay salamat. Wala kang magagawa talaga. Kaya, yung pag-alala natin, ibigay natin sa Panginoon. Baka wala ka masaing bukas. Nag-alala ka na. Sunod na araw, mag-alala ka na naman. Hindi ka papatahimikin ng isip mo. Pero kung ibigay mo sa Panginoon, payapa ang buhay mo. Dapat yan pangawakan natin ang Panginoon. Sabi niya, nandyan ako palagi. Sabi nga ni sister kanina nilikha kanya at iingatan kanya. Kaya po rin ang Panginoon. Kung wala na po, tinatawagan ko na po si Pastor Amila para po sa ating pastoral prayer. Purihin ng Panginoon. Father God, I'm very much thankful to you for what you have done to your children. Salamat po, O God. Napakabuti po ninyo. Kayo yung Diyos na tumutugon sa mapanalangin ng inyong mga anak. Marami pong salamat, Ama, sa kagalingan ng pastor na anak ni Pastor Kaloy. Father God, napakabuti niyo po. Napakabuti po ninyo. Salamat sa inyong mga anak, Ama, na tinugon niyo ang kanilang mga panalangin, ang kanilang kagalingan. Father God, thank you so much. Thank you so much. Hallelujah. Hallelujah. Father God, look at our hearts. Look at our minds. Look at our thoughts, oh God. Ang lahat bang ito, Ama, ay nakalulugod ba sa inyong banal na paningin? Nais po namin, Ama, to lift all of these things to you. And if possible, oh God, wash all these things with the most precious blood of Jesus. Dahil alam ko po, Ama, na ayaw po ninyo na ang aming mga isip at puso, ang aming mga buhay ay magkaroon ng mga blemishes na ito na hindi namin kailangan sa aming mga buhay, sa aming paglilingkod sa inyo. Father in heaven, we give you thanks, O Lord, for the cross of Jesus. It's all because of the sacrifices of your only Son, Jesus, ang siyang makahugas, makalinis ng lahat ng mga
kalikuan sa buhay ng bawat isa. Father God, thank you so much. Thank you so much. And today, Lord God, we are lifting to you our Sunday service, O God. Nihiling ko po sa inyo, Ama. Make this day, O Lord, a holiday. At ang lahat ng inyong mga pinili at tinawag, i-uplift niyo po sila, Ama. Lalo na po, yung mga kinomisyon niyo. Father of God, niling po namin sa inyo, Ama, ng lahat ng mga ito, lahat ng mga kinomisyon niyo, Ama, ay gabayan at patnubayan niyo po sila. Ang kanilang mga buhay, nais po namin, Ama, na ang buhay ng bawat isa ay nakalulugod po sa inyong banal na paningin. Dahil nandoon po ang inyong pagpapala. The reflection of your glory ay ma-reflect po sa buhay ng bawat isa. Dahil sumusunod po sila sa inyong kalooban. Father God, thank you so much, O Lord. Thank you so much. Niling ko din po sa inyo, Ama, ang kagalingan ng aming kapatid, the Sister Joy. I pray to you, Lord, na she is now healed. At siya po, Ama, ay nagpapatuloy sa kanyang paglilingkod sa inyo. At ako po din, Ama, ay nagpapasalamat sa inyo na I'm expecting that Pastor Bert is also healed. At naroon na po siya, Ama, sa kanyang duty na binigay niyo po sa kanya. Kayo lamang, Ama, ang nakakaalam ng lahat ng mga yon. Salamat po sa katugunan ng lahat ng mga ito. And now, our Pastor John, pinagaling din po ninyo. Marami pong salamat, Ama. At sila po, Ama, ay nakapaglingkod sa inyo at nagpatuloy sa paglilingkod sa inyo. Sister Edith, Lord, pinagaling din po ninyo. Kaya napakabuti niyo po, Ama. Father God, you are really our God. Diyos po namin na hindi po kami pinababayaan sa lahat ng panahon. Diyos po kayo namin na kapag kami ay tumawag sa inyo, dinidinig po ninyo kami. Father God, I pray to you, Lord, to surround these people. I-surround po ninyo, mapaligiran po ninyo itong inyong mga pinili, mga tinawag ng inyong mga sandatang banal ng mga angeles to protect them. Dahil pag wala po ang inyong protection, Ama, ay wala po kaming magagawa. You're our only protector, O God. At wala na po kami ibang inaasahan upang kami po, Ama, ay makapagpatuloy sa aming paglilingkod sa inyo. Dahil binigyan niyo po kami ng magandang kalusugan na magamit namin sa aming paglilingkod sa inyo. Thank you so much, O God, for your goodness. Thank you so much, O Lord, for being our God, na nagpakilala po kayo sa amin. Salamat po, Ama. And now, dinadala ko po sa inyo itong future generation na ito. Lord God, I pray to you na ingatan niyo po ito sila dahil kailangan po nila, Ama, ang inyong pag-iingat sa araw-araw ng kanilang mga buhay. Dahil sila po, Ama, ang susunod na maglilingkod sa inyo. Father God, sa kanilang mga pag-aaral, niling ko po sa inyo ang kaalaman at karunungan. Ibibigay niyo po sa bawat isa upang sila po, Ama, makapagpatuloy kung ano man ang kanilang sa isip na ninanais sa kanilang mga buhay. I pray na ang ninaisin po nila, Ama, ay ang paglilingkod sa inyo. In the name of Jesus, O God, gabayan at patnubayan niyo po ang bawat isa sa kanila na sila po, Ama, ay gabayan ninyo. Sila po, Ama, ay iingatan din ng kanilang mga magulang
ang kanilang mga magulang ama, ay bibigyan niyo ng kaalaman at karunungan kung paano po nila mapalaki ang kanilang mga anak na may takot po sa inyo. Father God, in the name of Jesus, I pray to you, Lord, take good care of these children because I know that they will be the next generation to serve you. At yung mga magulang po nila, Ama, bigyan nyo din ng kalaman at karunungan, magandang kalusugan, upang ipagpatuloy po nila, Ama, ang kanilang pag-alaga sa kanilang mga anak. Father God, thank you so much, O Lord. Thank you so much. Lord, I pray to you ng aming kapatid na Sister Verona, God, bigyan nyo ng kaalaman at karunungan. Paano niya po maipahayag ang inyong mga banal na salita na siya po, Ama, ang kailangan ng bawat isa sa amin. Kailangan namin, Ama, marinig ang nais ninyong sabihin sa bawat isa sa amin upang kayo po, Ama, ay ang unang mapagpala, unang maluwalhati. Dahil kapag kayo po ang unang naluwalhati, kayo po ang unang nasiyahan, nalugod sa mga pagpapahayag na ito, sa mga salita na ito, Ama. Pagpapalain din po ang inyong mga anak na nakikinig. Lord, I know that you know what is in my heart. Nais ko po, Ama, na itong mga anak nyo nakikinig na inyong mga salita, Ama, ay ipamumuhay po nila. Hindi lang kami makinig sa inyong mga salita, kundi dalhin namin sa aming buhay. At ito pang nais ninyo, na ipamuhay namin ang inyong mga salita na aming napakinggan. Father in heaven, bigyan niyo po ang bawat isa ng isip, puso, na makinig ng taimtim at susundin, ipamumuhay ang narinig ng bawat isa. For your glory, O God, for your glory. Thank you so much, O God. Thank you so much. I give you all the praise and glory, Father, for answering all our prayers. In the name of Jesus, I give you thanks. Amen and amen. Manatili po tayong nakatayo para sa pagbasa ng teksto. Makibukas po kayo sa akin sa Hebreo 4 verse 12. Ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa. Mas matalas kaysa alinmang tabak na sa magkabilay may talim. Ito'y tumatagos maging sa ikibutura ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuhan at buto, at nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng puso. Purihin po ang kanyang salita, maaari na po tayong makaupo. At handa po natin ang puso't isipan sa pakikinig ng salita ng Diyos na hahayag po sa atin ni Sister Veron. Balakapakan po natin ng buhay ni Sister Veron. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Diyos. Ayan, no? Sa Kanya lamang nararapat ang masigabong palakpakan. Amen. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat, mga kapatid ko sa Panginoon. Minsan pa, narito po ang inyong lingkod upang sundin ang utos ng Panginoon. Tayo po ngayon ay nasa buwan pa rin ng January at ang ating topic ay Bible Month. Mapalad po tayo sapagkat pinagkaloob po sa atin ng pamahalaan. No, ito dineclare talaga na ang January ay buwan ng Biblia. Pero sa mga lingkod ng Diyos, lagi-lagi po nating alalahanin ang salita niya. Hindi lang ngayong buwan ng January. Though all year round yan habang buhay. Kung ang mga secular, no, yung mga palatuntunan nila, every month meron po talagang nakatalaga na pagdiriwang, lalo na po sa school. Kaya marapat lamang talaga na bigyan ang pagpapahalaga ang salita ng Diyos, ang
Bible. Di ba? Kasi ito ang batayan natin sa ating pananampalataya. Ito yung kaloob sa atin ng Diyos. Ito yung love letter sa atin ng Panginoong Diyos para sa atin. Kaya naman, ang team natin po ngayon, bakit mabisa, buhay, matalas ang salita ng Diyos? Yan, kinuha ko po yan doon sa Hebrew chapter 4 verse 12, yung ating pong teksto. Ang title, ang Biblia, buhay na salita ng Diyos. Hayaan niyo pong muli kong basahin ang ating teksto na matatagpuan sa Hebrew chapter 4 verse 12. Ganito po ang nakasaad. Ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, mas matalas kaysa alinmang tabak na sa magkabilay may talim. Ito'y tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at buto, at nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng puso o ng tao. Tayo po'y manalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Salamat po sa umagang ito. Salamat sa bagong buhay, sa bagong pag-asa, sa bagong kalakasan na ipinagkaloob po ninyo sa aming lahat. Maraming salamat po, Panginoon. Dalangin ko na muli mo po kong itago sa iyong likuran. Dalangin ko na muli mo kong samahan ngayong umaga, Panginoon, at tanging salita mo lamang ang mahahayag ngayong umaga. Lord God, inaamin ko, Panginoon, na wala akong alam. Kayo lamang po ang nagbibigay ng kalakasan sa akin, ng kaalaman sa akin, upang ang iyong mga salita ay mahayag ngayong umaga. Maraming salamat po sa iyong mga salita. Ito po ay sinasamo namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Doon po sa ating teksto na binasa, ilang bagay lang po ang ating pagbubulay-bulayin sa umagang ito. Una, ano ang Biblia? Or what is Bible? Letter B, ano ang dapat nating paniwalaan sa Biblia? Bakit sinabing mabisa, matalas ang salita ng Diyos? At ang pangatlo, ano ang relasyon, bisa o kaugnayan ng Biblia sa bawat tao? Pag sinabi po natin kasing yung banal na kasulatan, marami pong katawagan yan eh. Banal na kasulatan, ang Biblia, NIV, King James, marami. No? Ngayon, tuntunin natin yung original manuscript. Sino yung sumulat at ano yung tawag nila. Ang tawag po nila, yung unang nag-translate kasi yan, isa pong grupo. Isang grupo ng mga Hudyong scholar. No, mga scholar talaga sila, mga magagaling. Pinili sila para isalin ang matandang tipan sa Griego. Okay? So ngayon, ang tawag natin sa kanila ay Septuagint. Yung Septuagint na yan, ito yung pangunahing pinagkunan o pinagsipian ng mga talata sa lumang tipan. Sila po ay grupo. Nakilala rin sa tawag na 70, yung LXX, no? Yan. Kasi Roman numeral yan. Okay? Bakit 70 or Septuagint? Kasi 70 po silang lahat, or to be exact, 72 na mga scholar ang nagpulong-pulong upang isalin ang matandang tipan sa Griego. Kasi yung Old Testament, isinulat yan sa Griego. Tapos yung ibang bahagi, isinulat naman yung Daniel at Ezra, isinulat naman yan sa Aramaic. At yung New Testament, nakasulat na po yan sa Griego.
O imagine nyo, ang daming mga wika, no? Na sinulat sa Bible. Kaya naman, nung unang panahon, doon sa Old Testament, nung unang-una pa, bumuo sila ng grupo. At ito nga, ang tinatawag nating Septuagint. Sila yung unang-unang nag-translate. At naging batayan na po ito sa lahat pa ng mga nag-translate. Ang banal na kasulatan po ay isa sa pinakamahalagang kaloob ng Diyos sa atin. No, maraming kaloob sa atin ng Diyos, pero ito yung isa sa pinakamahalaga. Bakit? Kasi ito ang tanging batayan ng pananampalataya at ilaw sa landas ng ating buhay. Sabi nga ni Sir Walter Scott. Si Sir Walter Scott ay isang manunulat. Dakila, marunong, kilala sa karunungan. Sabi niya, mayroon lamang isang aklat at ito ay ang Biblia. Sabi din ng reyna ng Inglaterra. Sino nga ba ang reyna ng Inglaterra? Si Queen Elizabeth. Sabi niya, meron daw 2 aklat sa kanila. Isang aklat ni Shakespeare at ang Bible. At ayon sa kanya, ang Inglaterra ang gumawa kay Shakespeare. Kasi nga naman, di ba, ang lahat ng bagay dito sa mundo ay ginawa ng Diyos. Nasa Bible yan, dahil salita niya to. Kaya, sabi niya, si Shakespeare ang gumawa ay ang Inglaterra. Subalit, ang Bible ang gumawa sa Inglaterra. Kaya 2 lamang daw ang libro sa kanila. Maging sabihin natin yung mga makapangyarihang tao, mga marurunong na tao, kumikilala sa aklat na ito. Kahit sino pa, yung mga marurunong, mga dakilang tao, maging si Jose Rizal ay kinikilala ang Biblia. Katunayan, sa mga kabanata ng kanyang Noli Me Tangere at El Filibusterismo, may bahagi pong kinuha sa Bible. Lalo na po doon sa book ng Daniel. Ayan, meron po yun. Kaya, totoo na kahit na pinakamakapangyarihang pangtao, ay kumikilala sa dakilang aklat na ito. Ayon din kay Thomas Jefferson, ang dating Pangulo ng Amerika. Ayon sa kanya, ang Biblia ang siyang kadluan ng kalayaan. So anong ibig sabihin ng kadluan? Pag sinabi po natin kadluan, ibig sabihin ito ay pinagmulan o pinaghanguan. Di ba? Kaya nga sabi dito seek ye first the kingdom of God. Sabi niya gano'n, At lahat ng kalayaan nandito kapag iyong alam. At sabi nga, kahit ikaw ay matalino, katulad ng sinabi ko kanina, ikaw ay maituturing na isang hangal o mangmang kung hungkag ang iyong kaisipan patungkol sa aklat na ito. Di ba kahit matalino ka pang tao, mangmang ka pa rin, hangal, kasi hindi mo alam ang nilalaman ng banal na aklat. Okay, so ngayon, dako na po tayo sa ating tatalakayin. Ano nga ba ang Biblia? Alam ko naman na alam nyo na talaga kung anong ibig sabihin ng Bible. Pero, i-refresh lang muna natin, paalala. Yan. Number 1, ang aklat o ang Biblia ay ang salita ng Diyos. Ito ay kaloob ng Diyos sa tao. Ayon sa 2 Timothy chapter 3, verse 16, ganito po ang nilalaman. Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at kapaki-pakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kamalian, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. Napakahalaga po ng Biblia. Kasi
eto na po sa 2 Timothy chapter 3 verse 16, andito na lahat, di ba? Nagtuturo ng katotohanan, nagsasaway sa kamalian, nagtutuwid sa likong gawain, at inihahanda po tayo para sa matuwid na pamumuhay. At ang Bibliyang ito ay masasabi natin na ito ay aklat na puno ng aklat. So bakit natin sasabihin ito ay aklat na puno ng aklat? Kasi imagine nyo, isang aklat lang yan, no? Pero ilang books po ang nandirito? Ilan? Okay, 66, di ba? Kasama ang Old and New Testament. 66 books lahat. Imagine nyo, nakakompile sa isang aklat ang 66 na aklat. Kaya naman, masasabi na din natin na ito isang library. Bakit? May tuturing na library. Kasi nandito na lahat. Di ba? Ano bang ibig sabihin ng library? Halimbawa, ito, isang lugar to, no? Library. Punong-puno ng mga aklat yan. Iba't ibang uri ng aklat. Pero, ang Bible, nandito na lahat. Alamin mo kung anong science, ang sagot, nandito. Astronomy, nandito rin. Sa math, nandito rin. Maging ang iba't ibang wika, bakit ba nagkaroon na iba't ibang wika? Nandito rin ang kasagutan. Di ba? Okay, so sinasabi natin na ito ay isang library. Andyan na lahat. Wala ka nang hahanapin pa. Di ba? Ngayon nga, kung gusto mong mag-research, ang dami ng paraan. Pero, eto lang yung basahin mo. Unawain, no, sa pamamagitan ng Holy Spirit at malalaman mo ang lahat. Sa manunulat naman, ilang manunulat meron ba ang Bible? Ayon sa nabasa ko, ito ay humigit kumulang na 40. Imagine nyo, 40 na writer na manunulat. At ito ay sa iba't ibang panahon. Hindi lang sa iisang panahon. Di ba? Magkakaiba ng panahon, magkakaibang tao. At ang mga sumulat nito, hindi lang matatalino. Merong mangingisda, merong hari, may reyna, may mahirap, no, may mayaman. At no, sa kabila ng iba't ibang panahon at iba't ibang tao nang mayari ang aklat na ito, ay natagpuang walang mali. Di ba? Walang salungatan. No? Kami nga gumawa ng aklat. 2 kaming author sa isang aklat. Inorienta kami, sinabi na kung anong gagawin namin, pero nung mayari namin yung aklat at inedit ng editor-in-chief, ang daming mali. Di ba? Ang daming mali sa grammar, sa nilalaman. Pero itong aklat na to, 40 na writer. Marami. Iba't ibang uri ng tao. Iba't ibang panahon. Pero, nang mayari, walang mali. Di ba? So ngayon, alam na natin itong Bible. At ang katagang Biblia ay mula sa Greek, no, na Biblios, na nangangahulugang isang aklat. At sinabi ko na po kanina na ang matandang tipan ay sinulat sa Hebreo at ang ibang bahagi ng Daniel at Ezra ay sinulat sa wikang Aramaic. At ang bagong tipan naman ay isinulat sa wikang Griego, kaya naman ang lumang tipan na lamang ang isinalin ng mga Septuagint. Kasi noong mga panahong yan, ang mga Israel, ang pangunahing wika nila ay Griego. Di ba? Kasi nasa panahon sila ng Gresya noon eh. Nasa under sila. So, yun yung pangunahin nilang naiintindihang wika. Kaya, isinulat yan, isinalin sa wikang Griego. Ayan, no? Ngayon, ito ay banal na kapahayagan. Pag sinabi nating banal na kapahayagan, tanging Diyos lamang ang magbibigay sa atin ng kapahayagan. Kahit gustong-gusto mo na malaman ito, kung ayaw ng Diyos na ito ay ipahayag sa iyo, hindi mo mauunawaan. Kaya ito ay sinasabing makatwiran sapagkat hindi maaaring malaman ng sino man
ang katotohanan patungkol sa kapangyarihan ng Diyos kung hindi siya ang kusang magpapahayag ng kanyang salita. Sapagkat ang ating Diyos ay isang banal at maibigong Diyos, hindi siya lumalang, hindi niya tayo nilalang para iwan na lang, pabayaan na lang, no? Nilalang niya tayo at pagkatapos, kailangan tayong makipag-ugnayan sa Kanya sa pamamagitan ng aklat na ito. No? Kasi siya ay dakila, maibigin at makatwirang Diyos. Kaya pinagkalooban niya tayo ng patnubay para tayo ay makapag-ugnayan sa Kanya. Okay, so ngayon, alam na natin to, di ba? Na-refresh na tayo kung ano yung Bible. So ngayon naman, letter B, ano yung dapat nating paniwalaan dito? Bakit natin ito dapat paniwalaan? Bakit ito yung naging batayan natin? No? Kung babalikan natin yung ating teksto, Hebrew chapter 4 verse 12, sinasabi sa talata na ito ay salita ng Diyos, buhay, mabisa, mas matalas kaysa alinmang tabak. No? Bakit kaya ito ay mabisa? Bakit tumatagos sa kaibuturan ng ating puso? Maging sa espiritu natin ay tumatagos ang salita ng Diyos. Unang dahilan, ito ay kinasihan ng Diyos. Pag sinabi natin kinasihan ng Diyos, it is inspired word of God. Ayon sa 2 Timothy chapter 2 verse 3:16, katulad ng binasa natin kanina, ang lahat ng kasulatan ay hiningahan ng Diyos. Ayan, no? Hiningahan ng Diyos. At kapaki-pakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kamalian, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. Ayan, malinaw po sa talatang ito na ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos. Pag sinabi natin kinasihan, ano nga ba ang ibig sabihin niyan? No? Pag sinabi natin kinasihan, ito yung salitang pagkasi o kinasihan na nangangahulugang ang kahima-himalang paggabay ng Diyos sa pagsulat ng luma at bagong tipan. No? Kinasihan ng Holy Spirit. Andito ang Espiritu ng Diyos. Ang lahat ng mga writer na gumagawa nito ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kaya mabisa kasi salita niya ito talaga. No? Yung mga tao na pinili ng Diyos na magsalin nito, sila yung mga inuudyukan ng Espiritu Santo para sumulat. Hindi sa kanilang sariling kaisipan. Ayon nga sa 2 Peter chapter 1 verse 21. Ganito po ang sinasaad. Sapagkat ang pahayag ng mga propeta ay hindi nagmula sa kalooban lamang ng tao. So yung kapahayagan dito, hindi yan mula sa kanila. Hindi yan mula sa kanilang kalooban. Ito'y galing sa Diyos at ipinahahayag ng mga taong nasa ilalim ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Diba? Sa makatwid, ito ay nasa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kaya yung mga gumagawa niyan, hindi yung sarili nila. No? Hindi sarili nila, kundi galing yan sa Diyos. Okay. So sa makatwid, etong lahat ng nakasulat na to ay galing sa Diyos, salita ng Diyos. Kaya naman, mabisa ang salita. Nagbabago ang lahat ng tao kapag narinig ang salita ng Diyos. Sabi nga, inspired by God. Pag sinabi nating inspired, hindi ito yung simpleng inspiration lang na halimbawa, kaya ka gumawa ng book
o nitong aklat na to kasi inspired ka. Hindi. Ito ay tinatawag na divine inspiration. No? Nag-intervene ang Holy Spirit, kaya tinawag nating divine inspiration. Pangalawa, ang Biblia ay hindi naglalaman ng salita ng Diyos, kundi ito ay mismong salita ng Diyos. Kasi magkaiba yung pangungusap na yon o ng talatang yon. Hindi natin dapat sabihin kasi ito naglalaman. No, hindi. Mismo ito ang salita ng Diyos. Yan. At kapag sinabi natin sa pamamagitan ng inspiration of God, ano nga ba ang inspiration in Greek? Sabi doon sa nabasa ko, ang inspiration daw sa Greek ay theopneustos. No, nabasa ko yon. Theopneustos, ibig sabihin, God breathed or moved by the Holy Spirit. Sa Tagalog, hiningahan ng Diyos. At balikan natin yung 2 Timothy kasi marami tayong matututunan doon. 2 Timothy chapter 3 verse 16. Meron tayong 4 na pakinabang doon sa 2 Timothy chapter 3 verse 6. Una, ito ang pagtuturo ng katotohanan. Kung gusto mo ng katotohanan, basahin mo ang Biblia at ituturo yan sa iyo. Pangalawa, pagsaway sa kamalian. No, tayo, pag nabasa natin ang aklat na yan, nalalaman natin, yung action ba natin ay tama? Yung ginagawa ba natin ay tama? No? Pag nalaman natin na yan ay mali, syempre, itutuwid mo yan. Kaya nga, pagsaway sa kamalian. Pangatlo, pagtutuwid sa likong gawain. Kung tayo may mga liku-likong gawain, no, eto ang magtutuwid sa atin. At ang pang-apat, pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. Sinasanay na tayo para sa matuwid nating pamumuhay. Yan ang pakinabang na makikita natin sa 2 Timothy chapter 3 verse 16. Pangatlo, ang salita ng Diyos ay mananatili magpakailanman. No? Ang salita ng Diyos mananatili yan, magpakailanman. No? Dito sa mundong ito, mapapawi ito lilipas. Etong ating hindi yan permanente. Walang forever dito sa mundo. Ang forever natin ay ang salita ng Diyos. Ayon sa Mateo chapter 24 verse 35, lilipas ang langit at ang lupa. Ngunit ang aking mga sinasabi ay tiyak na mananatili. Di ba? Ang salita ng Diyos ang mananatili dito sa mundo hanggang sa siya ay dumating. Ayon din sa 1 Peter chapter 1 verse 24 to 25. Ayon sa kasulatan, ang lahat ng tao ay tulad ng damo. No? Inihalin tulad tayo sa damo. Gaya ng bulaklak nito, ang lahat niyang kariktan, ang damo ay nalalanta at ang bulaklak ay kumukupas. Ngunit ang salita ng Panginoon ay mananatili magpakailanman. No? Lilipas tayo Kung ano yung angkin natin ngayon, no? Lilipas yan. Kung ano ang position natin, kung ano ang kinatatayuan natin ngayon, ang lahat ng yan ay lilipas. Tulad ng damo, tulad ng napakagandang bulaklak. Di ba? Ang bulaklak, pag tumubo yan, bumukad ka dyan, napakaganda. Pero asahan mo, 1 o 2 araw, kukuluntoy na yan. Malalanta na yan at mahuhulog sa lupa. Parang tayo rin. Di ba? Magiging tayo, mabubuhay tayo, pero pagdating ng araw, babalik din tayo sa lupa, sa pinagmulan natin. Kasi walang nagtatagal dito, kundi ang salita
ng Diyos. Salita lamang niya ang ating forever. Sunod, malaking kamalian ang magdagdag at magbawas ng kanyang salita. No? Ayos na to. Okay na. So wag mo nang dagdagan. Wag mo nang baguhin. Okay? No? Ayon sa pahayag, chapter 22 verse 18 to 19. Akong si Juan ay nagbibigay ng babala sa sino mang nakarinig sa mga propesiya na nasa aklat na ito at sa sino mang magdaragdag sa nilalaman ng aklat na ito ay idaragdag ng Diyos sa kanya ang mga salot na nakasulat dito. So di ba nakakatakot pag nagdagdag ka rito? Idadagdag din ng Diyos ang mga salot na nandito sa buhay mo. Yan. Ang sino mang mag-alis din, ang sino mang mag-alis ng anuman sa mga salita ng aklat ng propesiyang ito, ay aalisan ng Diyos ng karapatang makibahagi sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay buhay at sa banal na lungsod na binabanggit dito. So, malaking kamalian na ikaw ay magdagdag at magbawas dito. No? Pag binawasan mo yan, aalisan ka ng Diyos ng karapatan sa mga buhay sa puno ng punong kahoy na nagbibigay buhay. At ayon din sa Roma chapter 12 verse 1 to 2, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Para maunawaan natin ang kanyang will. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti at kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Ano ba yung will ng God? Ano ba yung kalooban ng Diyos sa atin? No? Una, ang kanyang will, ang kanyang kalooban, tayo ay maligtas. Kaligtasan ang hatid ng Diyos sa atin. Pangalawang will niya o pangalawang kalooban niya sa tao na ligtas ay sumunod. Saan susunod? Susunod sa kautusan ng Diyos. At pangatlong will o kalooban ng Diyos sa tao na ligtas at sumusunod, ang pagiging matapat o faithful. Diba? So, kaligtasan, sumunod, obedience, at faithful. Maging faithful tayo sa Kanya. Okay, so ngayon, alam na natin kung ano yung dapat nating paniwalaan sa Bible. Na isa-isa na po natin yan. Ano naman ngayon ang bisa nito? No, ano ang bisa nito? Kaugnayan o relasyon sa bawat isa sa atin. No, syempre may bisa ito, hindi yung sa wala lang. Hindi yung ayan, binigay sa'yo ng Diyos, tapos wala lang. Hindi ganon. Okay, number 1, ang salita ng Diyos ay salita ng pananampalataya. Ayon sa Roma chapter 10 verse 19, ito ay word of faith. Sabi diyan, kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. At ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Sa makatwid, ano yung magiging papel natin bilang lingkod ng Diyos? Ito ay ipangaral. Kasi walang mananampalataya kung walang mangangaral. Kailangan may makakarinig. Tayo rin, nanampalataya kasi merong nangaral sa atin. Di ba? Kaya kailangan nating ihayag ang salita ng Diyos.
Diba? Kailangan natin itong i-share sa lahat upang sila ay may marinig at manampalataya. Pangalawa, ang salita ng Diyos ay nagbibigay ng buhay. Yan, ito yung bisa sa atin, sa ating puso, sa ating damdamin. It is the word of life. Makikita natin dito sa John chapter 6, verse 63. Ang Espiritu ang nagbibigay buhay, hindi ito magagawa ng laman. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay Espiritu at ito ay nagbibigay buhay. Sa makatwid, ang salita ng Diyos, ang bisa nito ay nagbibigay ng buhay. Yan. Sunod, ang salita ng Diyos ay pakikipagkasundo o ito yung reconciliation. Okay, 2 Corinthians chapter 5 verse 19 to 20. Ang ibig sabihin sa pamagitan ni Kristo, ang mga tao'y ibinilang ng Diyos na kaibigan. Kapag tayo'y nanampalataya, sumampalataya tayo sa Diyos, ang Diyos ituturing na tayong kaibigan. So, pakikipagkasundo, reconciliation. At hindi na niya tinatandaan ang kanilang mga kasalanan. At kami naman, ang inatasan niyang ipamalita ito. Kaya nga, kami mga sugo ni Kristo, ang Diyos mismo ang nakikiusap sa inyo sa pamamagitan namin, kami nakikiusap sa inyo, alang-alang kay Kristo, makipagkasundo kayo sa Diyos. Di ba? Makipag-reconcile tayo sa Diyos. Yun yung bisa ng kanyang salita. Pang-apat, ito ang kapangyarihan ng Diyos para tayo ay maligtas. Bakit tayo naligtas? Kasi sa kanyang mga salita. Roma chapter 1 verse 16. Hindi ko ikinahihiya ang magandang balita, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. Unay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griego. Sa makatwid, hindi natin dapat ikahiya ang salita ng Diyos sapagkat ang salita ng Diyos ay ating kaligtasan. At yung pinakalas, muling pagkabuhay sa salita ng Diyos. Ito yung sinasabi nga na dapat tayong maging born again. 1 Peter chapter 1 verse 23. Sapagkat muli kayong isinilang, hindi sa pamamagitan ng binhing nasisira, kundi sa pamamagitan ng buhay at walang kamatayang salita ng Diyos. Di ba? Pasalamat tayo sa ating Panginoon kasi meron siyang ibinigay sa atin upang tayo ay muling isinilang. Sabi nga ni Pastor Bert, ang isinilang sa laman ay laman at ang isinilang sa espiritu ay espiritu. No? Dapat natin yang tandaan at maunawaan. Sa makatwid, bilang pangwakas natin, ang Biblia ay kataas-taasan, no? Pinakamataas, pinakadakila sa lahat ng mga aklat. Sapagkat labis itong nakahihigit kaysa alinmang nasulat. No? Special yan. Ito lamang ang aklat na binabalingan ng tao kapag oras ng sakuna at kamatayan. Ito ang pinakamatandang aklat, hindi masusukat ang nagagawa nito sa mga tao at sa mga bansa. Ito ay isang dalisay na aklat. Ito ay walang halong alamat, no? Walang halong alamat, walang halong katha ng isipan. Ito ang salita ng Diyos. Karapat-dapat na paniwalaan. At ito rin ang magiging panuntunan ng paghatol sa huling araw. Juan chapter 12 verse 48. Ganito po ang sinasaad. May isang hahatol sa mga ayaw tumanggap sa akin at sa aking mga salita. Ang salitang ipinahayag ko ang hahatol sa kanila
sa huling araw. Okay? Pwede po bang awitin natin yung last na Diyos ka sa amin? Diyos ka sa amin, sa lahat ng oras, nariyan para sa amin, Panginoong Yesus, purihin ka, dakilain ka sa buhay ko. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong ipinagkaloob sa amin. Salamat sa banal na aklat na ibinigay mo po. Salamat sa lahat ng ito, sapagkat ito ang naging gabay namin sa aming pamumuhay, sa aming pananampalataya, Panginoon. Tunay nga na, Panginoon, na ikaw ay Diyos ng pag-ibig, sapagkat ibinigay mo sa amin ang iyong palatuntunan, Panginoon. Maraming salamat sa iyong mga salita na nahayag sa umagang ito. Ito ay sinasamo namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Tayo po ay dumako na sa ating tithes and offering. Ang verse po na napili ko ay 2 Corinthians 9 verse 7. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Ang ipinapahiwatig po sa verse na ito na ang pagbibigay ng ating tithes and offering ay dapat mula sa ating puso at na maluwag sa ating loob, hindi napipilitan. At ipinapahiwatig din po na mahal ng ating Diyos ang lahat ng nagbibigay ng may galak sa puso. Tayo po ay yumuko at ipinalangin ang ating kaloob. Ama naming Diyos na pinakatakila sa lahat, salamat po sa araw na ito na binigyan niyo po kami ng binigyan niyo po kami ng kalakasan upang makapunta sa simbahan nito at dakilain at sambahin kayo. Lord, kami po ay magbibigay ng aming tithes and offering upang bigyan kayo ng kaparangalan. At nawa itong aming kaloob ay makatulong upang kami ay lumagos sa aming mga sarili. At nawa ito ay makatulong din po para bigyan kayo ng kadakilaan. Ngayon lamang po sa pangalan ni Jesus. Amen. Sinabi ng Diyos, aangat ang buhay ko. Sinabi ng Diyos, sasagana ang buhay ko. Kaya't ako'y
Ngayon naman po, idadako na po tayo sa mga announcements. Pre-service prayer, 7:30 to 8 a.m. Morning devotion, 8 to 8:30 a.m. Sunday school, 8:30 to 9:30 a.m. Sabay-sabay na po yung adult, young, youth at young couples. Worship service, 9:30 to 11:30 a.m. Choir practice to be announced po. Praise and worship practice to be announced din po. At intercessory prayer po tuwing Saturday, 5:30 to 7 a.m. At meron po tayong midweek service tuwing Wednesday, 5:30 to 6:30 p.m. po. At ang opening prayer po para sa next Sundays, si Sister Wilma de los Reyes po. At ang speaker po next Sunday si Pastor Jan Peñaranda. Offeratory po si Sister Melba Aro. At thank you po sa napakagandang bulaklak mula kay Sister Merly Manangan. At ang next po na flower offering ay si Kiyos and Kian Caballero. At meron po tayong affordable na burial plan. Kung interesado po kayo, kausapin niyo po si Pastor Bert. At patuloy po nating supportan nating Project Kahagay at si Sister Miles po ang kausapin natin doon. At announcement po yung, meron daw pong meeting yung business management after lunch po. At yung young couple din daw po. Yun lamang po at tinatawagan ko na po si Pastor Jan para sa benediction. Mga kapatid, tayo po ay tumayo at magkalo po tayo sa mga kapatid natin na kailangan ng tulong. Yes. Magmahal ang iyong tawa ay magpapalang ng sinasamba kita. Opo, Panginoon, tunay na napakabuti mo kung kaya kami ay nagpupuri, nagpapasalamat dahil ito po ang aming katugunan sa iyong kagandahan loob sa amin. Kaya Ama, salamat, purihin ka sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon, sapagkat nararapat sa iyo ang mga papuring ito. Ama, salamat ng marami sa mensahe na iyo pong pinarating sa amin ngayong umaga sa pamagitan ng iyong lingkod na si Sister Doron. Pagpalain niyo po ang kanyang buhay, palawigin, laging bigyan ng lakas sa lupang katawan at tatag na espiritu upang sa ganon lalo mo pa siya maging kagamit-gamit sa lahat ng ministry na ipagtakaloob mo sa kanya. Panginoon, salamat po sa lahat ng bagay na pinapahintulot mo na mangyari sa aming buhay na alam namin, Panginoon. Ito'y nagsasama-sama, naglalakit-laki para sa aming pabubuti upang kaming lahat ay maging kagamit-gamit sa paglilingkod sa inyo. Ama, salamat po ng marami sa pagkilos mo sa iglesyang ito, Panginoon. Tunay, O Diyos, ng aming katatagan, ng aming kalakasan ay sa iyo lamang nagmumula sa pamagitan yung mga salita na kung saan ito yung aming sandata upang magtagumpay kami sa buhay na ito. Kaya Ama, maraming salamat po sa buhay ni Sister Doron. Ang aming pong dalangin sa iyo, Diyos, lahat kami na nakapakinig ng salita mo, O Diyos, sa umagang ito,
ay turuan mo, tulungan na mamuhay ayon sa kalooban mo. Na sa ganun, Panginoon, masunod namin ang lahat ng ipinagpatagubilin mo at iniutos sa amin upang gawin upang kami ay makapagbigay ng karangalan sa iyo. Kaya salamat po ng marami. Bilang tugon namin, O Diyos, sa kabutihan mo ito, mga kapatid, dalhin ninyo sa inyong pag-uwi ang mga biyaya na nagmumula sa mga salita ng Diyos na inyong napakinggan. Manatili sa inyo ito upang sa ganon, mamuhay din kayo ayon dito at higit sa lahat, may bahagi ninyo sa iba ang mga salitang ito na inyong napakinggan at gayon din ang gawin nila upang makapamuhay ayon sa kanyang kalooban. Nadalangin namin sa iyo, Panginoon, na kami na iyong tinawag, pinili upang maglingkod sa inyo, Panginoon. Dalangin namin na ang mga salita mong ito ay lagi naming magamit upang ang kalakasan at katagan ay manatili sa aming buhay at kami ay maging kapaki-pakinabang sa paglilingkod sa inyo. Ama, salamat po sa lahat ng iyong pinagkaloob sa amin. At dalangin namin sa iyo, Panginoon, bilang ganti, Panginoon, sa kabutihan mo ito, kami naman na iyong hinirang ay kami po ay nagpupuri sa inyo ng taos sa puso. At dalangin namin, Panginoon, na ikay aming mabigyan, kapurihan, kaluwalhatian sa buhay nito sapagkat ikaw yung aming binibigyan, mataas, papuri at pagdakila. Kaya Ama, tanggapin niyo po ang aming papuri, pagsamba sa patamis na pangalan ng Ama at ng Anak ng Banal na Espiritu Santo. Amen at Amen. Maraming salamat po sa bawat isa at pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon. Yes, Lord. Hallelujah. Yes. Hallelujah. Yes, hallelujah. The glory.